Hi guys, Kuro here. Kakauwi lang natin galing Isabela. Tayo sa Manila. And we're just gonna handle some business. And then visit tayo sa mga friends natin na tagal natin di nakikita. Maglibat-libat tayo. So lakad ko ngayon, papagupit muna of course, first things first. Lahat tayo kala-okay. Then for the Saturday and Sunday naman, abroad tayo. Biyahe muna tayo sa papuntang barbershop. Then punta tayo kala-okay. Mamayang gabi, baka Green Hills tayo. Mag-upgrade lang tayo doon. Tapos dadaan tayo ng DBTK para pakuha natin ng ating bagong shirt. Baba lang ako sa parking. Kakatapos na natin pagupit. Na-miss ko yung Dapper doon. So shout out kala RG. Dapper doon sa New Manila. Always keeping it clean. At alis na tayo. Punta tayo ng Bigutan. Papakita tayo kala Boss Joel. And meet natin iba nating friend. Meeting lang tayo doon. Ayun, excited din pala ako kasi mayroon tayong kukunin din na isang shower awning. So mamaya makikita nyo kung ano yun. At gagawin din natin yan ng review. And I'm sure magagamit din natin sa mga adventures din natin yung shower awning na yun. So hi guys, dito tayo sa OK. Sir Pando natin dyan. Munti ka na ako magtampo dito kay Sir Pando eh. Boss Matt. Boss Matt. Balita. Ginagawa na naman bago. Game shop ni boss. As usual. Sagad na naman. Kakamiss dito. Dami na naman budol. Let's go. Uy, nilipat yung yung bed. Oy! Boss! Ano nga dito? So right now, guys, i-invite pa tayong isang kaibigan. Chef Topul. Iba pala ang epekto pagka kinasal na, medyo blooming eh. So papakabit lang si Tofu ng ilaw sa likod, strip light sa loob ng compartment para medyo maliwanag pagka lalo nagka-camping. So laking tulong niya. Siyempre walang iba. Dito tayo papakabit. Yeah, let's go. So we got something really cool here. May bago tayong kinabit na naman kay Kuro. Ito ang Helvetica shower awning. So another attachment. So nakaset na tayo na Helvetica awning and then Helvetica shower awning. So ganda guys, black din. Ganda. So meron na siyang cover sa taas. So ito yung pasokan niya sa gilid. So yun. Kita ba ako dito guys? Yan. Ganda. Sakto lang sa height. Yung specs din niya, explain din natin doon sa susunod nating vlog. Pero yun, pinakita ko lang kung ano yung pinakabit natin ngayon dito sa OK. So shout out to Helvetica. Thank you so much. Helvetica shower awning. Thank you. Check naman natin ang kakabit kay Chef Kevin. So nabudol natin siya ng ilaw na katulad sa atin sa likod. So kinakabitan din siya. Yung para malinis, para every time pa nagka-camp, kailangan mo ng ilaw sa loob ng chimney. So lalagay lang tayo ng sticker. Game na. Let's go. Siyempre. Bagal lang natin. Hi guys, Kuro here. So this is our second day in Manila at daan tayo sa DBTK, Green Hills. May pumunta lang tayong bagong damit. So narating na tayo ng GH Mall. Bisita tayo sa branch ng DBTK. Pick up some goodies. Grabe, dami ng mga bukas dito sa GH Mall. Before ang kukonti. Ngayon medyo marami ng bukas.
brother. Thank you. Ayan. So, may pamporma na tayo ulit. Ngayon, nahanap tayo ng tingin-tingin lang muna tayo dito sa GH Mall. So guys, dito tayo ngayon sa Timog. May special tayong kasama. Pinakasikat kong brother, Creamy Mushroom. Let's go. So dito kami sa Timog ngayon sa Ramen Butcher. Nakuha, maganda yung parking namin. Pinakasikat kong kaibigan. Hello. Boss Jaco Du or aka Creamy Mushroom Soup. Pinakasikat sa Pilipinas ngayon to. Pilipinas. Pinakasikat sa Pilipinas. Buong mundo pala, sorry, buong mundo. Yeah. So yan ang build niya guys. Si Creamy, it was one of my friends way back. Nung nag-start pa lang kami mag-gymney. So isa sa mga OG rin ng Club 74. Boss Creamy. Guys, simple lang ang sa kanya. Pero pucha, busog din. Diba? Pero binusog niya in another way. So guys, dati gusto ko na talaga siyang i-vlog noon before. This is the right time na like what happened to our cars after 3 years. So ito, yan. So may stock look pa rin si Creamy pero ginandahan niya yung decals, binusog niya yung tires, palit din siya ng fog lights. Pero guys, classic look pa din. Classic look, Creamy Mushroom. Nakapalit siya ng suspension, naka-OME na to. So hindi na rin stock suspension to, pero stock height siya. Creamy, tama? Stock height? 2-inch lift na, sorry. 2-inch lift na pala siya. Tapos, dati naka-stock tire siya, nagpalit siya ng Evo Corse. Bagay na bagay, tinong busog na busog. Yun. Ay, hindi pala. Suzuki Motorsport na pala to. Nagpalit ka ng flaps? Kay Raid yun. Pinalitan ko lang yung sticker. Kay Raid din to? Okay. Okay. Custom ko lang yung sticker. Oh, so, shout out kala Raid po. Sa tinan mo, kinostom ni Creamy, ano? These small details, ano? Let's go. Suzuki Motorsport. Tapos ang decals ni Creamy, 3 strips lang. Yan. Actually, siya talaga yung naging inspiration ko para maglagay din ng decals dun sa atin, sa Gredy. Diba? Baka sabihin kasi ni ginaya ko din siya. Ayan. Promise ba yan? Pero, sa Katamiya siya, sa likod, ARV. Simple lang kay Creamy. Pero guys, ilan na body count nito? Isa lang. Siyempre, shoutout kay IC. Off-Road Supreme yan. Gawa din nila to. Naka-Hitch Pro. So, di ko alam ano hinihila niya. Pero bike rack ata. Bike rack. Club 74. Let's go. So guys, kaya na tayo. Dumating na yung pinaka-idol nating lahat sa mga pyesa ng mga jeepney. Kuya Mike Labitag. Hello. Big boss natin yan. So guys, jeepney parts. M Loves PH. Like, share, and follow din yan. Thank you. Jeepney parts, Jim JDM sa lahat na nakukuha sa Japan. This man can hook you up. Yeah. Let's go! Boss, kape boss. Oh! Okay, so right now guys, to
mag-prep lang tayo ng maleta natin. Papunta tayong airport. Approximately like 48 hours lang kami ng Hong Kong. So kagabi, kasama natin sila Nelo, sila Boss Milabs. At yun, umuwi na tayo, nag-prep tayo. So ngayon, papunta na tayo ng airport. Samahan niyo ako. Hi guys, sa airport naman tayo, T3. Waiting for our flight. Flight kasi natin is around 5:10. Ngayon, nasa 3 pa lang. So, 2 hours to go. Malapit na tayo sa gate. So, at least, antay na lang ng 2 hours dito para di na tayo lalayo. Diretso na tayo pasok. So, wala tayong tulog. Pero, man lang. Punta tayo doon sa, stay tayo sa Bangkok. Then, gagawin natin, mag-shoe hunting tayo. So, running era na natin. So, bibili tayo sa Matos. Tapos, if ever, titingin tayo ng Garmin, mga forerun. Tingin din tayo ng mga pang-running gear. So, yun kasi medyo, ngayon parang medyo nakuso yung running. So, subukan din natin. It is good for the health. I'll update you guys later. Hi guys, so kakalapag lang natin ng Hong Kong International Airport. So time check, nasa 8:30 pa lang. Check-in natin mamaya is at 2:00. Makatulog tayo ng saglit sa plane. Shopping muna tayo. Commute tayo papuntang sa city. So bus, magbaba, shopping, then check-in tayo mamaya alas 2. Then food trip tayo. Hanap tayo ng solid na food trip. Tapos hanapin natin yung mga dapat nating hanapin ng mga shoes. So tingin tayo ng forerunner. Tapos running shoes, tingin din tayo. Let's go! So, kakagaling na natin ng immigration. So, waiting na tayo ng baggage. So, di na tayo pumila ng mahaba. So, naka e-channel tayo sa passport. Well, para mag-apply ng e-channel is you have to travel to Hong Kong like 4 times a year para mag-eligible ka. Tapos yung expiry niya hanggat sa mag-expire yung passport mo. So para easy travel na lang. Hindi ka napipila na immigration. Para kang HK resident din. Pero sa passport siya binibigay. So para siyang express pass. So kung gusto niyo magkaroon ng e-channel. So may e-channel na booth dito. So kung madalas din kayo mag-Hong Kong, try niyo mag-apply ng e-channel dito. So yun yung sticker niya rito. So 4 times ka dapat magta-travel dito within a year. Tapos yun, hindi mo na kailangan pumila. Yan, so antayin lang namin yung maleta namin nila mami. So ayun, nauna kami dito. Yung mga pasero nakapila pa. May masyadong tao. So, katapos na natin mag-load ng MTR card. Palain mo yun, may 100 pang natitira dun sa MTR, sa Octopus card ko. Kaya, kasya na yun kahit hanggat sa pauwi. Bus and MTR train, kasya na siya. At least hindi na ako nag-load ulit. Si Airmas nag-load ko siya ng $150. Konti ng tao ngayon, wala masyadong ganap dito sa airport ngayon. May naghahanap lang kami mapag-withdrawan. Bank of China. Mamaya papunta na kami sa hila ng bus ride going to Bangkok. So, magutom na ako. Namiss ko mga pagkain dito. So right now guys, dito tayo ngayon sa Bangkok na nakakarating na natin. Iniwan na namin yung mga maleta doon. So ngayon is hanap na tayo ng mga gamit. So wala nang tulugan to. Next adventure, so 48 hours with me
here in Hong Kong. So medyo marami-rami lang tayong bibilin din. Let's go! So, dito tayo ngayon sa Mongkok, iikot-ikot. Nakadaan na tayo sa shop ng camping store na nagbebenta rin sila ng mga trail gears and running gears. So, RC Outfitters, medyo tago siya. Hindi na ako naka-video kasi mag-close na sila eh. In and out lang ako doon. So, kumuha tayo ng 4Run 265. So, mag-start na tayo sa running era natin. So, actually, marunong naman tayo mag-jogging. Pero kasi hindi pa natin alam so paano ba yung tamang pag-jog. So, susubukan natin ngayon pag-uwi natin sa Manila. Naghahanap tayo ng ibang, wala eh. Medyo nausong ngayon ng running. It's sport para pampapawis pero parang okay itong running. So, subukan natin. Let's go! Bilhin natin yung mga kailangan natin bilhin. So, nakabili na tayo ng running gear. Hindi ko na na-video kasi magsasara na sila. So, minadali ko para mahabol ko yung mga pagbibili. In-skip ko na yun kasi po siya, that's the boring stuff. Bukas gagamitin natin siya. So, takbo tayo dito sa Hong Kong. At least, simulan natin dito. Para pagdating sa Manila, dire-diretso yung takbo natin. Currently is 9 o'clock na dito sa Mongkok. So, pasarado na yung stores. So, dito sa ASICS na to, ito yung second branch na pinuntahan ko. Yung first branch kasi, just around the corner, doon ako kumuha ng Nova Blast 5. Gamitin natin. Kung familiar kayo sa Nike, merong Nike Brave Blue, Kobe 9 Brave Blue. Same color siya. So, medyo lively yung color ng blue niya, kaya ako siya nagustuhan. Pero dapat yung turquoise sana yung kukunin ko. Kaso ang problema, November design pala daw siya last year. Tapos ngayon, ubos na. Ngayon, yung bagong color lumabas, last month lang siya release. So, gagamitin natin bukas. Tapos, bumili din tayo ng mga ASICS na mga sock para syempre, punta kompleto. Running gear. So, we bought some running shorts. At the same time, may running jacket tayo na kinuha. Ngayon is nasa mga 20 degrees dito ngayon sa Hong Kong. Pero, ayun, mga shorts lang tayo. Ayun yung pormahan natin. For running era na. Tapos naka-chinelas lang. So, ano pa ba? Ayun, hanap tayo food trip mamaya. Tapos takbo tayo bukas. So, later. Morning guys. So, dito tayo ngayon sa Hong Kong. Time check is nasa 6 AM na. At subukan natin tumakbo ngayon dito sa Hong Kong. Mabilisan lang. Subukan natin mga gears natin. Meron tayong 4Runner. Then, meron tayong next turtle leg. Then, gamit natin yung power beats natin. So, I have this for like warriors na. Pero ngayon ko na siya gagamitin na maayos. Yung ASICS Nova Plus 5. So, recommended by Salty Panda. At, syempre, paired with ASICS. So, check natin mamaya. Kamusta ang shoes na to? Ulan-ulan ngayon. So, subukan natin tumakbo. Explore tayo sa parts ng Mongkok nila morning. Ang dami ng tao ng umaga dito. Yung mga usually matatanda doing their chores.
Panindigan pala itong running era na to. Kasi sarap tumakbo. So, testing lang muna tayo kasi hindi pa nagsisync yung mga data sa Garmin. Pero ayoko rin biglayin sarili ko. Spacing din ako. Nagsisteady jogging lang din ako. Tapos nag-walk, then run ulit, then walk. Kasi ayoko biglayin din sarili ko. Pero yun nga, kasi pinagpawisan din ako kahit konti kasi medyo malamig din. So 10 degrees ngayon din dito. So sinubukan lang din natin. So yun, first time ko mag-jog dito sa Hong Kong. Pero ayun, nakapag-basketball na rin naman ako dito sa mga park dito sa Bangkok. Kasi may mga open parks dito na pwede pang basketball. So before, ginagawa ko kasi dito ako suki bumili ng mga sapatos. Pagkabili ko ng sapatos, pati basketball gear, itetesting ko na agad kinabukasan. So ngayon, 2025, tapos na yung basketball era. Di running era tayo ngayon. So ngayon, subukan din natin yung gear din natin. So yun. So kakaiba ang Mongkok pagka umaga. Mongkok, tahimik, walang tao. Hindi ba nag-set up pa lang ng mga, ito yung ladies market, nag-set up pa lang sila ng mga Changi. So tumakbo lang tayo ng isang oras. Tanggal ka tayo, pinagpawisan din ulit. Sarap tumakbo, umuulan pa, konting drizzle, malamig, sarap huminga, magandang hangin. So takbo tayo ulit. So yan yung papunta na sa mga sneaker street pag diniretso ko. Kagabi sobrang daming tao, pero ganda oras wala. Takbo tayo ulit. Pusin ko lang to, tapos balik na ako sa hotel. So hi guys, kakatapos na natin magpakabit ng mga case. So nilagyan natin ng full lens protector, mag-safe na case, anti-glare. So ever since dito kami pupunta para bumili talaga. Ayan, dalawa store niya. Ayan. So kompleto rito, iPhone 16, pababa na mga models, Samsung, tapos ito isang store nila. Ayan. So tagal na namin sila pinupuntahan. So shout out to this. Hi! Say hi! Auntie, thank you! Xie xie! Thank you! See you soon! So malupit ang case natin. Ayan, ganda. Let's go! So hi guys, dito tayo sa airport at pauwi na tayo ng Manila. 2 days lang ang tinagal na natin dito. Saglit lang talaga. So 2 days lang tayo. Pero wala, di na kasi kami din masyado din nag-iikot dito. Mostly pupunta na lang kami dito talaga para mag-store shopping na lang. So dapat minsan alam mo na dapat yung bibilin mo bago ka pumunta din dito. Way more faster than pupunta ka dito tsaka mo lang hahanapin yung bibilin mo. So medyo mas matagal yun. Maganda yung pupunta ka na rito, alam mo na yung kukunin mo. Para mabilis, kuha lang ng kuha. Quick recap, bumili tayo ng Forerunner, so 4-hour running. And then, bumili din tayo ng Nova Blast 5. Ayun, sana magtuloy-tuloy. At medyo, yun, naghahanap din kasi ako ng ibang sport. Thank you for spending the 48 hours with me. Please like, share, subscribe. And then, I'll see you on the next one.